Magandang maulan na gabi po sa inyong lahat. Ngayong gabi pag-usapan natin itong tungkol sa parang napansin ko na parang nag-umpisa ng kumilos yung tinatawag nilang kuting, naging mabangis na ngayon na tigre. Bakit? Hindi lang tinanggal yung 40 police officer sa Davao, nagpadala pa ng 2 batalyong Special Action Force. Yung highly trained sa urban warfare para may pinaghandaan o yun yatang hindi mahuli-huli dahil mayroong mga kasabwat dyan sa Davao kasi siguro tinanggal yung mga hindi na niya pinagkatiwalaan o tinanggal tapos nagpadala pa ng 2 batalyon Special Action Force. Anak ko, kabahan ka na Kibuloy, Mang Kanor, Pastor Kanor. Parang para sa inyo na yata yan. Kasi baka natukoy na yung pinagtaguan mo, yung lungga mo, na nakordon, di ka na makalabas dyan. Kaya baka din itong Special Action Force na to, tuloy-tuloy na to. Itado yata to sa sinabi ni Trillanes na baka June or July ilalabas na yung warrant of arrest issue ng ICC. Kaya mati checkmate na. Yan yung tinatawag ninyong weak president, tinatawag ninyong bangag na napakabait, walang bisyo, ang tino mong salita, walang kabastos-bastos. Ayun pa naman tumawag sa kanya ng bangag, number 1 bastos. Hindi lang tao pinagmumura, kundi pati si Lord pinagmumura. Diyan na nawala yung pagka-Duterte loyalist ko Murahin mo naman si Lord. Tapos yung napakabastos. Yung inabuso yung katulong. Yung umamin na gumagamit ng marijuana. Yung umamin na high sa fentanyl. Nakarating na siya ng paraiso dahil sa fentanyl. Umamin, tapos si BBM pinagbintangan. May nakasagutan kaya ako nung isang hanggang umabot hanggang kinabukasan. Isang kulto ni Digong. Nagpost ako na nung sinabi ni BBM na yung mga previous administration walang ginawa doon sa Yolanda. Ginawa nilang issue yan. Hindi naman talaga yun ibig sabihin ni BBM na pinapalabas nila tuloy na ingrato ang presidente, hindi niya pasalamat sa mga tumulong. Ang sinabi niya ng mga previous administrations, totoo yun na kay Pinoy at saka kay Duterte. Pero yung nagpa-press pa si Manang Aimee, yung dating super ate na ngayon super kontrabida na. Pa-press pa. Nahiya daw siya nahiya siya doon sa mga tumulong sa Tacloban o sa Leyte nung pagkatapos ng Yolanda. Tumulong naman na talaga si Digong. Yes, it's true. Alam naman namin yun. Hindi naman natin maitago yun. Hindi natin maidina yun. Na talagang tumulong naman yun. Pasalamat tayo doon. Pasalamat yung mga taga-Tacloban, yung mga taga-Liti na nasalanta nung kalamidad na yun. Hindi biro yun. Talagang tumulong naman. Dala ng ayuda. Unang rumisponde. Nagdala ng mga heavy equipments, nagdala ng I'm not sure sa heavy equipments, pero nagdala ng mga rescue team. Diyan ako sure. Pinasalamatan naman yan. Pero wag nyo gawing issue kasi di naman talaga yun ang ibig sabihin ni PBBM. Yun talaga ang totoong tawag na taken out of context. Kasi nga, yung sinabi niya na di tumulong, walang ginawa ang mga previous administration na sinundan niya. Yan ay sagot niya doon sa isang taga-media na nagtanong doon sa
interview na ano bang yung nagtanong tungkol sa kalsada, mga kalsada doon sa Samar. Yan yung ibig sabihin ni PBBM na wala naman talagang ginawa ang Pinoy at saka Digong administration after Yolanda. Kaya nga, mabas nga ginawang biro sa social media yung kalsada dyan sa Samar, sobrang lubak-lubak, daming butas-butas. Pag magbiyahe ka doon, talagang tatalsik yung ayodin nyo doon. Grabing sira, grabing kasira talaga ng kalsada ng Samar. Totoo namang walang ginawa eh. Yun ang ibig sabihin ni PBBM. Yung kalsada doon sa Samar, napabayaan. Panahon ni Marcos talagang napakaganda yung mga yan eh. Yung tagal nang wala yung unang Pangulong Marcos. Totoo naman yung pinatamaan niya, yung talagang dalawang admin na nagdaan na sinundan niya. Pero hindi ibig sabihin na ingrato siya, na hindi niya pinalamatan, hindi niya recognize, hindi niya acknowledge yung mga tulong na ginawa nila PRRD noon pagkatapos ng Yolanda. Yung sinabi niyang walang ginawa, yung tungkol sa kalsada yon, ang tanong doon, tungkol yun sa mga kalsada doon sa Samar. Ay, kayo magawa naman kayo ng kwento para magalit yung mga tao. Pre-rally pa naman kayo. Kanino ba kayo nagdasal? Hindi natuloy yung pre-rally kasi binagyo. PBBM naman na may kasalanan yan. Nagdala ng bagyo sa para hindi matuloy yung rally. Ano ba naman yung peace rally? Ano ba naman yung pre-rally na yan na ibang klase din kayo itong ma-auto group na pag nag-rally before mura, mag-prayer mo na, prayer rally. Bago magmura, bago manira, bago magtawag ng rebellion. Ang klase din kayo, no? So, nakita nyo na yung talagang kumikilos na yung presidente, yung inaapi ninyo, yung kahit ano na lang pinagsasabi ninyo. Bangag. Yung ang idol ninyo ang umamin na nagmariwana eh. Yung ang idol ninyong umamin na high siya sa Fentanyl. Karating siya ng paradise. Iba pa yung mga inaamin na dati sa media na kawawa naman yung katulong. Tapos si BBM pa yung bintangan ninyo. Nung nag-post ako na sinabi si BBM na walang ginawa ang unang sinundan niya mga admin, hindi naman din alam kung ano yun. Itungkol naman yung kalsada na napabayaan, kalsada ng katapos yung Yolanda, mga kalsada doon sa Samar, talaga namang walang ginawa eh. Tapos yung pag-post ko noon, may nag-comments, baka high na naman, high na naman, high yung idol mo, high yung poon mo, ano na pinagsasabi, akusa, nagbibintang, bangag, adik ang presidente. Tapos after few weeks, babawiin, wala siyang sinabi. Wala naman akong sinabing adik ang presidente. Papatayin ako ni Marcos niyan. Tama ba yan? Tapos yung mga biro niya, yung mga sinasabi niya mga seryosong bagay, yung pagsiparit ng Mindanao sa Pilipinas, after few weeks, sabihin lang na biro lang. Napaka-irresponsable naman taong yan. Yan yung high. Yan yung bangag. Hindi si PBBM, walang bisyo yung presidente. Kita mo niyo, magandang pagpalaki yung mga anak niya. Mga mabait. Walang issue. Hindi ba sagulero? Napakabait ng mga tao. Kung bangag yung presidente, maayos kaya yung pamilya niya. Kumusta naman yung nag-akusa, buo ba yung pamilya? Pati yung mga followers, ganun din. Tingnan nyo muna yung sarili nyo. Napakabait ng Pangulo, kaya nabuso nyo lang eh. Pero
Pero ngayon, unti-unti na naglabas na kanyang pangil. Tinrabaho na yung Davao. Dahil alam niya na ang balwarte talaga ng mga Duterte, nakasentro lang talaga sa Davao eh. Ay no, sa buong Mindanao. Ay, hindi naman po Mindanao, meron din mga lugar na ayaw eh. In fact, nung nanawagan siya nga i-separate ang Mindanao, umayaw yung mga Muslim eh. Ayaw nila eh. Masaya na sila sa BARM. Nasikaso na sila ng gobyerno. Kaya nakita ni PBBM yung survey ng Okta Research. 31% maka Marcos, din 20% lang yung maka Duterte. Tapos concentrated lang sa Mindanao yun. 53%. Mindanao lang talaga, Visayas, Luzon, lalo pa sa Luzon, talagang namayagpag ang mga Marcos. Wala ang Duterte sa pagdating sa Luzon. Kaya ang ginawa ni, tinrabaho ni PBBM yung Mindanao. Ilang lugar doon inikot niya, namigay ng mga titulo ng lupa. O, ikaw ba nabigyan ng titulo ng lupa? Ikaw ba matuwa? Sasalik pa ba ng mga panawagan mag-rebellion? Napabagsakin ang Pangulo? Administrasyon PBBM? Para sa ano? Para makaupo yung anak mo, para safe ka na sa ICC. Para hindi na magtago yung pag nakaupo yung anak mo. Hindi na magtago yung spiritual advisor mo. Na daming kaso. Tinrabaho na. Pinaulan na ni PBBM ng tulong doon, ayuda, bigyan ng pera, mga makinarya, titulo ng lupa, mga projects, mga bridges, mga irrigation, mga airports. O ano bang hanap nyo? Saan kayo maniwala? Doon sa namigay ng tulong na ginawa yung trabaho niya bilang presidente. At saka yung pala sa doon sa nagmumura lang, naninira, na naging presidente na wala namang nagawa dyan. Ang nangyari sa pangako niya, ang dami nun. Ilan naman natupad. Kung nasaan na yung train dyan sa Mindanao, wala. Kasi di naman nagbigay ang China. BFF pa sila. So, walang train sa Mindanao. O, diba pinangakuan kayo niyan? O, sino ngayon ang budol? Sinabaho na. Tinanggal na yung mga kaalyado nyo dyan. Tinanggal na kayo ng pakpak. Pinadalhan na kayo ng 2 batalyon na Special Action Force. Tinanggal na yung inappoint mo na chairman ng Mindanao Development Authority. Iyak ng iyak. Wala naman trust and confidence sa presidente sa'yo. Nangyari na yung panahon kay Gordon eh. Sa CBMA, tinanggal din. Si Payumo yata yung pinalit, panahon ni Ira. May nagawa ba? Wala. Huwag ka mag-set-site ng batas dyan na hanggang 2028 yung termino mo. Sasabay pa sa presidente, no? Kasi yung binabasahan mo, pinaparinggan mo yan, retired Chief Justice yan. Yan yung magandang bagay dyan na yung Executive Secretary ng Pangulo, retired Chief Justice ng Supreme Court. So puting pa ba? Big President pa ba? Baka iyak na kayo niyan. Parang may susunod na naman gugulong ulo niyan eh. O, unti-unti na. Baka may sunod araw, may iba na naman tatanggalin. Tingin ko, DepEd. DepEd Secretary na. Oh. Di ba nga yung mga rekomendasyon ni, yung proposal ni Sara na may pasok Sabado sa next school year? Dahil may dalang proposal siya, walang tinanggap presidente. Ayaw niya may pasok ng Sabado.
Kasi maka-jeopardize daw yun sa ano ng mga kabataan, the development ng kabataan. At saka yung nag-require yan ng mga maraming resources o additional resources. May pasok na Sabado, gagastos na naman yan ng school, sa maintenance. On the part naman sa mga estudyante, pamasahe. Tsaka walang pahinga. Ano na yung panahon nila sa pamilya. Tsaka yung mga maestra, kasi wala rin pahinga. Tsaka additional gastos din ng mga magulang yan. Walang pahinga pareho. So, walang tinanggap. Hindi mo ba ramdam yun? Parang may susunod na tatanggalin. Parang nag-umpisa na talaga. Sana magsunod-sunod na. So yun lang po. Maraming salamat po sa pagkikinig. Tapos magandang gabi po ulit sa inyo. Ingat po kayo. God bless.